Agad na pinatawag ni Navotas City Congressman Toby Janko ang Japanese engineer na silang gumawa at nag-design ng navigational gate para inspeksyonin ang kakaibang tunog nito noong January 8 at January 9 ng taong ito. Kaya noong January 21, nagsagawa agad ng konsultasyon kasama ang Japanese engineer, mga taga Department of Public Works and Highways o DPWH, Metro Manila Development Authority o MMDA at kanilang kontraktor. Ipinresenta ng Japanese engineers ang kanilang rekomendasyon para maayos ang tumutunog sa navigational gate. Ayon sa rekomendasyon, papalitan raw ang pins na may lubricating holes. The main problem itong dalawang pin is there is no lubricating hole, di ba? Walang butas na pagdadaanan ng langis. Kasi yan ay na-repair na pala ng 3 beses. Hindi alam kung sino nagpalit nito at hindi linagyan ng butas. Ngayon, kailangan palitan yung pin na yan at palitan ng pin na may butas. So, ang dapat gawin, pwede naman itong i-fabricate off-site. Ibig sabihin, hindi dito. So, ang hinihintay natin is pag ilang araw ito i-fabricate, tsaka ilang araw yung pagkabit sa pag-align. Dahil dito, susulatan ni Congressman Toby Janko si DPWH Secretary Vince Dizon para mapunduhan ang preventive maintenance work nito. Sabi ng DPWH NCR, walang pondo. So, kailangan ako sumulat kay Secretary para hingan ito ng pondo. Kasi hindi mapipwede DPWH NCR na hintayin mo na masira tsaka niyo pupondohan. Dahil ito, preventive ito bago hindi masira. Tuloy-tuloy din anya ang pag-aaral sa second navigational gate at sa June 26, 2026 ay isasubmit na nito ang report. Jimmy Mausay para sa The Observer News, DWRB 103.9 News FM, ikaw ang una.